Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo ning Miyerkules. Siyempre, Miyerkules midweek. Kaya nitamo pa mo rin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako naman po ulit si Tita Doris. Na-miss ka namin, Ma'am Karen, kahapon. Ay, yesterday was a long, long day. Ano yan? Paminsan-minsan naman talaga nawawala ako kasi kung saan-saan ako napapadpad, di ba? Yung kahapon, hindi ko inasahan na yung meeting ng alas 2, haabot ng alas 8 ba yun? hindi isang meeting na. Diba? Very, very fruitful. Yan yung mga yung akala ko dati, pag nasa simbahan ka na, wala na yung mga marathon meetings, ay nagkakamali pala ako. Hindi lang naman isa yun. Yes. Mga sunod-sunod na meetings. Kaya, alam mo yun, yung kasi may nagsabi, nandyan na pala kayo. Mm-hmm. Ikaw, si ganito, si ganyan-ganyan. Mm-hmm. Parang yung lahat ng mga ka-meeting niya, parang 3 out of 5 nandun din sa previous meeting. Yes, ma'am. So, pupunta na lang daw sila doon. Pagkatapos ng isang meeting, pupuntahan. Tapos nabalitaan ng susunod na, nandiyan na pala kayo. Yung kailangan ko, gawin na natin. Sumunod na naman. Yung mga ganyan So, I think pamano na din yun, no? Para na din yung test of faith ba? Kasi positive ka lang kahit na yun na, nagkakasunod-sunod na yung mga schedule. Alam mo na dahil para sa pananampalataya naman yung ginagawa nyo. Ayun, di ba? At the end of the day, ang dami, di ba? Ano naman yan? Haba dapat masanay ka na lang. pag ganyan kasi maximizing time. Yes. Ano din yan, Miss Doris? Di ba? O, ikaw galing ka sa corporate. Dapat masanay ka na ganyan yung sitwasyon. O Yes. ganyan yung magiging o Yun mangyayari. ang normal. Normal na yan yung ang normal. ganyan. Huwag At ka a na certain magtaka. age, at a certain age, siguro ako nung nagsisimula ako magtrabaho, syempre 21. Wala pang mga ganyan kasi inuutusan ka pa lang pagsimula. Yung natututunan mo pa lang or kung minsan pagsisit-in ka lang, matututo ka by 23, may sariling meeting ka na ikaw talaga yung uma-attend o ikaw talaga yung nino-notify. Ikaw yun. Ikaw na yon, hindi na yung tulad ikaw yun. For the sobra ka others. ano naman yan Anyway. pag offices, 'di ba? Yung regular offices. By age 25, nagsisimula na yung mahabang meeting. Sabi nung isang kaibigan ko, ibig lang sabihin yan, tumatanda na tayo. So at this age, pwede ka nang maging nanay o lola, ay mahaba na talaga yung mga meeting mo. At hindi na yon matatakasan. Kasi 'di ba, mas maraming responsibilidad, mas maraming meetings. Yes. At hindi lang iisa yung kaharap mo pag ganyan. Sa simula, yung mga office mates mo lang yung ka-meeting mo pag may project, pag may ganyan. Pero habang tumatanda ka, iba-ibang grupo na yan. Yes. Nung nasa government, in and out of government. In academe, in and out of academe. Tapos may mga special concerns. May mga ad hoc yung gagawin lang yan dahil kunyari may fiesta, may kesyo, may ganun. Ganyan na yung sitwasyon ngayon. Yes. Pero ito, Miss Doris, ba't ko ba kinukwento yung mga meeting? Kasi part ito ng training habang bata ka. Dapat nasasanay yung mga kabataan na umuupo kasi it takes a certain discipline, di ba? At tinta mo pong amanwandang disiplina para pamanagon ka rin pamipulong. Kasi nung alakan disiplina, mabor ka, mainip ka. Yes. At ini dapat karenganak pa mo, susubukan ta ng tuturo. Anyapin din nga liwatin ng family meetings, amanwanda. O one evening a night. Yes. One evening a week. Sorry. Oh, yes. Napaka-ideal ng family pagka gano'n, no? Talagang meron silang ganung schedule. Ating kumbalong family. Simula pa lang. 5 years old pa lang yung little boys and girls. Abeda na family meeting. Pero yung ano nila, very light.
what is the menu for the week. Yung Yes, tinuturuan oo. kasi ni mommy and daddy na kailangan atin lang paralan ba kanita, sabi ni daddy, para pag tumanda sila, alam nila kung ano yung consensus building. Oh, di ba? Sabi ng Sabi, bata. Ganun na consensus. Sabi ni mami, para mabiyasa lang mo naman magsalita. Yung articulate themselves. O, nung isa lang yung anak nila, silang inaano lang, you tell mommy, you tell daddy, ganun. Nung nagkakapatid na, ay, para matuto silang mag-argue ng maayos. Hindi sila dapat nag-aaway. Dapat may papate para muwatin lang akwa. Dapat mabiyasa lang ng makananong mag-reason out properly. Yes, ayun, nabuti naman. Nasa dulo yung properly. Ay, bakit? Kasi minsan, ang gagaling ng mga bata ngayon ng mag-reason out. Hindi Pero hindi properly. proper. Mga piloso po. Ayun. Ang gagaling nila. Yan. So, So, leadership- etong mga to ay, ay nga, magiging part ng topic natin to, Ma'am Karen. Oh no? yes, the topic for today is pagkahaba-haba man ng prosesyon. Hindi prosesyon yung topic, tapos na yun. Leadership training in the parish. Yes. Siyempre, babalikan pa rin at babalikan yung parokya, no? Kasi nano yan yung aman tamo. Year of the parish, lalawen tala tunggal-tunggal na larening elements. Every now and then naman, naman every day. In leadership, metong yang area, metong yan lugal, nino rin pamuntok. Dapat dem pamuntok, atin lang certain qualities, atin lang kagiwan for certain things. Nano yung leadership keng meto nga parokya. Ing parokya kasi, bala mo organisasyon niya naman keng secular world in a way, no? Kasi atin tao, atin pamuntok, atin resources, sagyang nagay, kapos o ditak mo. Atin outside forces, atin internal dynamics. So, masyadong marayo ka ring regular secular organizations. Yes. As far as organizations are concerned. Mas ano lang to, parang mas kailangan may puso, no? Mas marami dito yung consideration, 'di ba? Yun yan, no? But pero Ma'am Karen, ano talaga to, no? Yung mga leaders outside dyan, na nakikinig ngayon, sabi nila, uy, para sa amin to, no? Pero parang medyo uusod tayo ng konti kasi hindi ito yung para sa mga grown-ups na 'di ba? Parang meron kang special, may special meron tayong special consideration for pag-uusapan today. ngayon, oo. Tama. Imburita mo pong pisabihan ngayon ni Aldo ngayon ni, makanano ing leadership para ka rin kayanakan. Yun yung focus. Yun. Kasi baluta naman, lalo na nung makirandam tamo kayong parokya radio program, itong TTH ng Bengi. Baluta mo naman nung nano yung needs. Diba? Yung usual pinag-uusapan. Mag-PPC meeting, baluta na yan. Nung nano la rin, kahit sa ang PPC naman. Pare-pareho. Medyo iba lang yung focus ko minsan dito. Circumstances dito, medyo may special considerations. Pero, pisabihan tamo po ngeni, den kaya nakan makanano lang tuturong maging pamuntok keng tutuking panahon. How do we train the youth? Kasi pag wala sila, kawawa naman. Hey, 'Di ba? paano Imagine mo yung yung succession? wala nang susunod, no? Kaya, yun, tamang-tama na pili mong topic, Ma'am. Kasi nga, because it's summertime, 'di ba? Ito yung medyo maluwag ang schedule ng ating mga kabataan. Ayan, kaya paano ba natin 'to sisimulan? Aba, ang mamaya. ang pagsabi muna ng text line numbers natin, ma'am. Yes. Para sa mga gustong makisali sa ating kwentuhan, Tanungin sasabihin muna ko na ba? natin. Or meron ka muna Tanungin tanong? natin. Sige, ma'am. Tanungin natin. Karen pong magsilbi ka ring parokya ngeni. Pilan po kayo ing menong pisa. Inyang anak ko pa mo. Nanula pong organization din kay kayong inabayan. At makanano da kayo pong inubog din. How are you trained or how are you formed to become leaders? Kasi kahit naman hindi officers, pag ano ka na, at a certain age, 30, 35, leader ka na Kahit wala kang formal na position na hinahawakan. So, Miss Doris, bigay natin ang ating numbers. Ayan, okay. Para sa mga smart subscribers, i-text nyo po kami sa 0918-351-8282. Para naman po sa Globe, it's 0915-954-1303. At para sa mga Sun subscribers, 0923-231-4124. Ayan.
Text nila po rin kay kayong questions, comments, pakibat, kwento ka rin number sa reta, kabang pakiramdaman tala po. Dening paganaka, ang popuing kantang In Him Alone. Ngayon pong taong ito ay pinagdiriwang natin ang taon ng parokya, the year of the parish as a communion of communities. Maulaga po kay katamo na aintindihan tamo na ining banwang ini ag katana katamo ban kanita itang ingbalang netong kay katamo kilalanan tamo na ausa na katamo ni nga pong Ginong maging kalupa na to be men and women of communion kasi in Diyos sa kikilalanan tamo Diyos yang pamilya Ipa, Anak at Espiritu Santo at ini mo naman yung pamangilala tamo kayong sarili tamo itang no man is an island we were created in the image and likeness of God so ita mo maging kompleto tamo pang makisan metong tamo po king metong at metong at maging instrumento na katamo ng pamisan netong king pamilya tamo, king komunidad, kabibilangan tamo at maulaga itang kilalanan tamo king harapan ng apong Ginoo nga ning grasyang pigkalog na kay katamo, yung talentong pigkalog na kay katamo at sana ay daon tamo iti at idea tamo iting galing na po na yung kay katamo kabyasnan at yung kay katang kagiwan pangkanita lalo pang sumulong ing pamisasan metong at ing pamikakapatad ing damayan king katamong komunidad. At metong pong maragula hamon kay katamo itang kilalanan tayo talaga ing balang metong manting kay katamong kapatad. Every person is an opportunity to love. Every person is a brother and a sister at dapat tamong tuguran. At nakaulagay itang lagpasan tamo itang pamipate-pate deng biases sa tsukeng kaya katang pilubluban at sana mas dinan tayang pansinin utos na ni nga pong Ginoo na mikakalugod tamo na makanano nakatamong kaluguran at keng Holy Thursday po lalong-lalo na kay Last Supper tuturo na kay katamo ni nga pong Ginoo munang-muna itang new commandment na very close to His heart na malapit kay puso na mikakalugod kayo na makanano na kayong kaluguran at kaya pong celebration mo naman itang bengi ni washing of the feet tuturo na kay katamo itang concretely makanita pakit tamo yung kaya katang kapag nasan bakan ta sumulong kayong pamikakapatid yapin itang pamanyuyu tamo anting morning pepakit na kay katamo Jesus itang makasadya tayang wasan ng bitis na ng metro at metro itang maging talagang magpakumbaba para king metong at metong. Sana po ining banuana ng parokya maging dalan niya rin banganita akilala tayong parokya tamo at lalo tapang being kagiwan tapang at palabungan tapang lalo yung pamikakapatid ng parokya tamo. So God bless you po. Bishop Bobet po ini ng Diocese of San Jose. Ako mo naman po yung Bishop in charge keng Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Anyawaran tamo po king apong Ginoo ing kayang bendisyon para kay katangan. God bless you po. Happy Easter po kay kayungan. Ing panahon na po ning pamanyubling mebya na ning Ginoo, may sabing iti ing sablang piyesta daring sablang piyesta, milagro daring sablang milagro, uling ing Ginoo sinubliyang mebya. Iting panahon akekatamong gaganakan at pagmasusyan. Aliwa mo itang gaganakan tayo at pagmasusyan ing mismong pangasubli ng mebya ning Ginoo. Nune kekataya mo namang gaganakan at pagmasusyan ing pangasubli tamo mo namang mebya. Ketang may nga papalabas anong nuikit-ikit tamo ating may wala kay katamo uling may panako ing kalinisan may wala ing kay katamong kapag nasan bang kanita maging mayap tamong Kristiyano ngening panahon na ning Kwaresma misusubli ing tunay tamong biye at nanita biye ang makaapong Ginoo kaya awsan tayang subling biye uling misusubli ing biye tamo kaya alawen nyo ing panahon na ning Kwaresma awsan tayang panahon na ning pamagbalik lub king Dios babalik tamo ing tunay tamong lub kaya king panahon na ning pangasubling biye ning Ginoo babalik na ning apong Ginoo ing
tunay tamong lub, ing tunay tamong biye, kaya gumna. Alang imposible, alang bagay masakit, kotang itamo po king kapamilataning pamanyubling mebya na ning Ginoo, ing antabayanan at sopa nakatamban, pasibayo misubli ing kakatamong dating biye, papunta king hapong Ginoo. Ini po apong Dixie Paras, ing kura paroko na ning Santa Lucia Parish, pasibayo ing magil kay kongan Happy Easter. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. It's our Him alone is our strength. For Him alone are we justified. It's daily with our love are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. Are we justified? It's daily with our love and His mercy. Kenita mo pa mo rin po king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station at Miss Doors. Yes, ma'am. May papakwento ako sa'yo. Mhm. Kwentuhan mo na kakamiman. Kasi yung organization nyo, ano yan eh, kailangan laging may succession planning. Actually, lahat naman. Mhm. Kaya gana-gana naman organization, mapa PPC yan, mapa organisasyon na COMI, Mhm. Knights of the Blessed Lahat. Sacrament, CWL ka, o kahit ano. Yes. Dapat lagi may succession planning yan. Hindi naman kailangan yung nakalista ng Mhm. isa-isa. Yes. Tapos may matrix at Mhm. organizational chart. Hindi naman kailangan ganun lagi yung planning, no? Hindi naman kailangan very formal. Pero dapat atin lang atin makasadya, buri na sabihan, baludan nung nanoy pamituki-tuki ning obra, baludan nung ninoy dapat kasabi, Mhm. baluran nung how to work in a crisis, something like that.
Ayan. Kunwari Natawa nagulat ako, yes. Oo, kasi ma'am, dun sa organization namin, di ba, ang formation talaga namin, pagka tinanong po sa amin kung ano yung formation na meron kami, ito yung aming weekly meeting, di ba? So parang dun pa lang sa meeting namin, meron na kaming formation. Kasi nga, we really have to follow yung aming 4 standing instructions. Okay. So, ang maganda nga lang po doon, so, di ba, meron kaming formation every week, di ba? Supposed to be. Ngayon po, required din po sa amin, eto sa mga edad na kagaya namin, na meron kami dapat mga kayanakan, ba ang tawag doon? Ayan. Oo. So, parang, Dapat. ang hindi ko lang po alam sa ibang organization, automatic sa kanila na mag-train ng mga susunod, no? Pero dito po sa amin, kapag ka nagtayo ka ng isang grupo, kunwari sa isang parokya or sa isang chapel, ang una mo dapat na gagawin, aside from meron kayong home-to-home visitation, di ba, weekly, kailangan kasali sa plano nyo na magkaroon ng juniors na tinatawag. So Which requirement talaga. Opo, yun. Parang, yun yung, syempre, ang katwiran ng iba, paano kami magkakaroon ng mga batang ifo-form or magiging kagaya namin, yung susunod sa amin, medyo matuwa na kami. Mahirap nang mag-recruit, mahirap na kumausap, hindi kami magkaintindihan, di ba? Pero yun po yung ideal, Ma'am Karen, no? Na para sa amin, kailangan meron susunod sa amin. At ayun nga, in case naman na talagang, kunwari, ayun nga, medyo matuwan na kami at talagang hindi talaga click, no? Kasi ideal kasi is kapag nagsuserve ka, 'di ba? Nararamdaman kasi sa that you're happy with what you're doing. O naman. You're happy to serve, 'di Syempre, ba? syempre. Pero meron talaga mga ibang personalities naman kasi na medyo iba, di ba? Parang ang katwiran nila, hindi, nasa puso ko lang yung aking debosyon, yung aking trabaho, pero wag mo na ako expect na ngumiti masyado, mag-invite masyado, no? So, ang nangyayari ngayon, Ma'am Karen, may kasali sa plano ng organization na kapag ka summer, ayan, meron mga special, hindi naman courses, no? Activities for the younger ones. Ayun. So, opo. Miss Doris, institutionalized la rin o depende nung nanumburi na ning metong comitium yung tawag sa inyo? Opo. Diba? Curia. Oo. Yan. Council. Ano Ayun. yun? Institutionalized lahat o parang lahat ng Legion of Mary sa Archdiocese o sa Pilipinas o pag summer may programa talaga? Hindi naman. Kasi minsan kahit hindi kasi summer, meron na silang existing eh. Kaya nga lang, parang for the sake na, kunwari, mahina yung council namin, no? Parang kasali yun dun sa aming planning ng pagdating ng January, meron na kaming calendar for the activities for the year, no? Yung Okay. tinatawag naming calendar, di ba? Na pagdating ng summer, meron kaming special activity for the youth. Yan. So ano yan? Nakapasok na kagad. Pero yung iba, wala naman. Di ba? Kasi nga sa kanila, parang every month or every day, every week, active yung kanilang juniors eh. Yung kanilang young ones. Oo, no? may alam ako na ganyan. Di ba? But for the others, wala. Kaya talagang dapat yung summer na yon may mangyayaring maganda dito sa ating youth. Yan. So, yun. Mga parokyang ganyan. At ko pong Balo, naman, hindi Legion of Mary ha. Pero talagang ginagawa nila yung summer program for the youth. Kasi walang klase. Yun kasi yan. Tapos, yung double purpose, sabi nga yung may president doon, or hindi ko alam kung PPC president, I'm not so sure. Yung sabi niya kasi, ano din yan, it's time to headhunt. Ay, sabi ko, anong headhunt? Parang ano daw yun? Talagang Yung, corporate. Parang familiar. Paano nga? Diba? It's time to Yung, headhunt. Diba? Headhunt. ano yan kasi, corporate nga yung pinagalingan diba? ni Kaya president. Kaya yung term niya eh. Oo. Tsaka ano yan isang parokya na very progressive yan. Na, yung sabihin na natin nakapag-aral yung nandun. Oo. Tapos yung mga trabaho nila, nasa corporate, nasa academy. Yung very good yung mix nila. So for them, yung idea is, pag summer, dapat din kayanakan
expose mula. Mhm. Tingobrang pisamban. Yes. Bangkanita, ababa. Ay, kaya kita mo nga naman, yung mga hindi mo nakikita pag regular days kasi dakal magaral at chula Manila, chula nung nuka rin. Ba, isto summer, chulangan ka rin, king pisamban. Si Among, parang naging triple yung mga assistant Yes. na makukulit na cute. Mhm. Yung gustong-gusto naman niya kasi sabi niya, ay, yan yung mga magiging future leaders. Mhm. Tapos, alam mo yung sabi ng mga matatanda, tuwan-tuwa yung mga lola. Mhm. Kasi sabi nila, sa totoo lang, Karen, yung trabaho namin, tumatagal na dahil sa mga batang yan. Kasi kung minsan, kailangan ulitin o kailangan explain mo muna sa kanila. At pero yung pagsasaway, di ba? Ay, yun, pa yun. eh, Tapos kung kasali, minsan oo. mag-aaway pa sila. O kung minsan, sus, ang gugulo. Pero gusto naman nila ng mga lola. Yes. Kasi daw, wala namang ibang paraan para ma-expose yung mga batang yan. Mhm. Kung hindi yan talagang magtsatsaga ka sa pagsaway. Oo. Uulitin mo talagang- nga yung ginawa nila kasi. May flower arrangement daw. Oo. Hinasign, mga boys. Para parang nirorotate Yes, oo. Hay, hindi daw mukhang flower arrangement yung kinalabasan. Mukhang bird's nest na ewan. So, inulit. Pero okay lang. Yes. Kasi para yung well-rounded, o nga naman, ako, bata pa ako, nagsaserve na ako. Yung komi kami. Pero hindi ako nag-flower arrangement. Hindi rin ako dami kong hindi ginawa kasi walang ganong programa sa parokya namin. Yung alam ko lang, yung sa komi, sa koro, yun na. Later on na, nung matanda na ako na yung nagsusupervise, doon ko lang natutunan yung ibang trabaho kasi kailangan kong ituro sa mga members, di ba? Yes. So, kung may programang ganon for the youth of the parish, wow, very good yun. Yes. Ayun. Kaya nga po, ayun, dun po sa amin, dito sa organization, ayan, dahil part siya ng summer, ito yung, kunwari by vicariate po yan. Vicariate, kasi yun yung curia namin. Parang supposed to be, merong isang activity for the youth, may invited guest, diba? Speaker, para, of course, kung ano yung need nung parokya, anong need nitong mga bata na to, diba? Yung karamihan dun sa Yes. dun sa vicariate na yon. Yun yung ibibigay ngayon na talk. Tapos the rest of the hours or no activity, ito yung mga bonding, diba? Para at the end of the session, parang pwede pa silang bumalik at sasabihin nila, uy, masarap mag-serve. Kasi yung mga kuya nila doon na 18 years old, mga binata nakita na. parang nai-inspire sila. Yan. So, whether pagdating ng pasukan ay ma-retain sila or hindi, alam mo lang na merong na-instill sa kanila. At yun, hoping na pag tumanda sila ng konti, babalik sila ng hindi pinipilit. Ayun, yun. Na-instill na sa kanila yung Maraming parokya service. ganun Yes. yung wish, no? Pero I think hindi ganun karami yung nagsasucceed kasi it takes a certain discipline din Yes. for the organizers. Yun nga, tulad nitong mga lola na masasela na lola tong mga to Yung, Yes. ay, hindi pwedeng ganyan. Pero pag nandyan, yung summer program, ay, sige tong. tama. Diba yung, pati sarili mo, ididisiplina mo na, kasi yung usual, ay, patugot ka, lakwan mo na yan, ako na mo, kasi luluwat ko obra. Ganun yung normal Yung, hey, masasayang yung oras, masasayang yung effort. Pero yan, pag summer, pag tsatsagaan nila talaga na, samasan may bagyaihon, dapat Ayun At saka kaya talagang ang laking bagay ng mga elders. Diba? Ayun yun Kailangan talagang may guidance, diba? Ito ang naalala ko nga, Ma'am Karen, no? Total, ako naman yung tinatanong mo. Wala kang choice, no? Oo. Tayo magkasama ngayon, no? Oo. Recently, I think last week yun, no? Tinawagan namin yung active na juniors namin. So, ito yung mga 18 years old. No? Okay. So, sila ay dating juniors. Kasi sa amin po, ang juniors ay 17 years old or 12 years old to 17 years old. Bata. Pag nagtumuntong na sila ng 18, considered senior na sila. Regular na. Parang, Yes, oo, yun. No? So, eto ngayon, yung nakausap namin, 18 years old na to. So, part na sila ng seniors. And ayun yun, nakakatuwa because yun nga, yung challenges sa kanila or ang challenge sa kanila ay
magko-conduct kami ngayon sa isang curia or sa isang vicariate ng youth activity, no? Na, ayun, nagplano kami. Ang nakakatawa, Ma'am Karen, di ba? In-accept nila yung challenge. Sila yung mag-handle ng 2 talks. Tigisa sila. Aba? Tapos yung isang talk para dun sa expert, kay teacher, no? And yun nga, ang mabibigay mo na guidance sa kanila or yung suporta is that, sige, kaya nyo yan, you prepare your topic, kasi after the topic may workshop na paano magiging masaya yung mga bata na attend at i-present nyo sa amin. Magmi-meeting tayo ulit, iparinig nyo, pakita nyo, pagka convincing ang inyong performance, ang inyong presentation, tuloy kayo. Pero kung talagang madaga-daga yung mga dibdib nyo, then basta tingnan natin. So, kasi last year, Ma'am Karen, dahil sa tulong mo, di ba, we had... Anong ginawa ko? well, yun yung dahilan ba tayo nagkakilala Naalala mo, okay, di ba? okay. That was Tama na, the tama first na. time, no? Okay. Yung youth activity nun. So, ito yung parang this Oo summer. nga, last year nga kasi yun. last year yun. This summer, ayun. So, meron kaming second pass. But this time, yung mga nag-attend last time, ito yung magiging maglilid na yun. Galing. Yan. So, tama yon. Kailangan tinuturuan mo na kung ano yung the ropes. Let them learn the ropes of the trade, kumbaga. Yes. Kasi, anong mangyayari, di ba, kung lahat tayo lilipas Kung Yun wala ang kang iti-train or i-form ng mga second liners, o dapat nga, sabing, ito, very good leader. Yung sinasabi niya sa akin, ay, alam mo, dapat pag 50 years old na ako, hindi na ako nakikialam talaga ng mga detalye. Pwede naman ako nasa parokya pa, pero dapat tinitingnan ko na lang. Yung tinatanong na lang ako, ay, yung ganito po ba? Yung parang consultant style, di ba? Ayaw na daw niya ng masyadong nakikialam kasi number 1, matanda na ako, wala na akong patience. Take note mga 40 pa lang tong... Oh, talaga? 40 pa lang, pero... Mga 40 pa lang siya ngayon. Pero ano kasi, very good leader naman yan. Kahit sa in the office, nagtuturo din yata siya. Tapos yung sinasabi niya, kasi pag 50 ka na, wala ka na masyadong patience. Tapos ito rin, sinabi din sa akin ng isang taga sa amin to. Pag Sabi niya, 50 na. pag matanda ka na kasi, kailangan ano ka na, yung settled ka na. Yes. Dahil number 1, wala ka ng yung stamina ng 20-year-old, yes, ng 30-year-old. Yung active life, ika nga, no? Number 2, gusto mo, nanonood ka na lang pag ganyan. Kasi, ginawa mo na yan nung kabataan mo Parang wala ka namang improvement kung 50, 55, tapos 60-year-old, tapos patalon-talon ka pa sa mga lansangan kasi kailangan mo. Sinabi talaga yan sa akin. Yes. Pag retirement age ka na, dapat mala consultant. Kasi yun na yung value mo, wisdom. Yes. Hindi na ikaw yung, hey, may activity, ikaw pa yung maggugupit para sa mga flowers ng kesyo, ganyan. Ikaw pa yung gagawa ng mga ganito, ganyan. Trabaho ng mga bata yan. Sabi ko, may ideal sila. Tama. At saka ma'am, kahit naman po saan, di ba? Parang kung ikaw dinaanan mo yon, tapos itong mga susunod sa'yo, alam mo na tinuruan mo, or pag gumalaw na sila ng kapareho mo, di ba? Parang gusto mong pumalakpak kasi yes. Di ba? So, nakita mo na yung mentoring, ika nga, di ba? Yung pagiging leader mo sa kanila nung araw, ay meron ng fruits. Sila naman ngayon, di ba? True. Yun. Ayan. Speaking of mentoring and Ayan. The youth, Ayan, ito, tingnan greet natin yung mga kasalukuyang nasa apostolate. Nandun daw sa Pias Porac from Seminarian KC and JM. Ayan, hello, Casey Hello, and hello. JM at ang mga kasama nyo dyan. Sa susunod, dito kayo mag-apostolate. Dumalaw kayo dito sa amin. We're waiting for you, brothers. Greet din natin, Miss Doris. Ayan, from 1921. 1921, pakigreet po ang Manabat family ng Santo Domingo, Minalin. Makiramdam. Ayan, makiramdam Sila. kami po. Ayan. Yan. So, hello po mga kapamilya ng Santo Domingo, Minalin. Mga Ang Manabat family. Ayan.
gusto kong marinig itong mga Manabat family na to eh. Ay, talaga po? Oo, paano kaya yung training din nila? Kasi everything starts at home eh. Mhm. I'm sure, yung mga pamilyan Manabat na to, yung mga bata, Yes. may certain training din kung paano mag-serve. Kasi dyan okay. nagsisimula. Mhm. Alala mo na, hindi ko alam, nung yung guests natin dito sa parokya program, yung mga nasa amin Opo. sa Santa Rita, si Maresi, yun yung Mhm. ano namin yan grand organist at Okay. choir. Hi Mares, Mhm. nakikinig yan. Yung sinasabi, sa amin kasi tradition sa town, may piano lessons talaga. Oh, talaga. Maraming nag-aaral ng piano. Mhm. Pero yung sinasabi, it's always like this. Mag-aral kang mag-piano, mag-organ, bangkanita makapagsilbi ka kimpisamban. Standard yun. Lahat, halos kami. So, yun ang motivasyon. Yun yung motivasyon. Hindi para sa sarili, Oo. para mag-serve. So, yung mga pamilya, Mhm. gusto kong malaman kung paano yung kanilang training or formation para sa mga anak. Mhm. Pinupush din ba sila para mag-serve Mhm. Yun. sa simbahan? Mhm. Makanano Kaya lang, nung- makanano da lang susubong de nga anak da, bangkanita lumapit laking pisamban. Yan. So, siguro magte-text ulit ang Manabat Oo, family, no? hihintay natin. Yes, oo. Tapos yung iba naman, ma'am, talaga, no? Dahil nga ang kanilang parents ay talagang kita nila yung sincerity nila sa pagsaserve. Hmm. Tapos tipong, anak ha, sama ka sa akin, pupunta ako sa ganyan. So, hindi na nalaman na naramdaman ng pamilya, ng parents, na-adapt na talaga nung anak nila ang kanilang servant spirit. Yes, Diba? yes. Yun yung gusto kong malaman kasi everything starts at home nga. Oo. Kay ba't dalada yan kayong parokya eh. Mhm. Pangaras kayong parokya. Ito naman, deng organizations makanano daw umpisan. How do they see atin lang future o atin lang may kumbaga sa government may anong QS niyan? Mhm. QS qualification standards eh. Ano yun? Ano yung requirements para masabing ang isang bata o teenager Mhm. may certain traits for leadership? Ano yung una, ma'am? Meron ka bang unang sasabihin dyan? Sige mga ma'am. Ano yan? Ito gawa ni Boss Among Pep yan eh. Mhm. Para sa parokya program. Mhm. Paano daw makikita yung potential leaders? How can a parish recognize potential leaders? Mhm. Ito, may mga gifts na tinitingnan. Kung Okay. sa government service, mga QS, Mhm. sa parokya, Mhm. lalawin mo na nula rin gifts. Da. Ayan. Kasi, Oo. ita mo nga natin tang gifts eh. Okay, pero not everyone Yes. is meant to be a leader. Dakal, malyari lang followers. Mhm. But it takes certain gifts for someone to be a leader. At ala namang nothing wrong about not being a leader. Mhm. Just because that person is not a leader does not mean lesser. Yes. Oo, aha. ala namang makanya na it doesn't make them a less person. Yes. Mayapya pa mo rin, itamupin, aliwaya kagiwan. Baka naman yung ano niya, yung gift niya for the poor, o kaya yung, di ba yung may gift of compassion, Yes. o may hindi ko naman sinasabing walang compassion yung mga Hindi. leaders. Pero may Kanya-kanya lang kanya-kanya. talaga ng Oo. O baka ng naman gifts or mamaya, na binibigay. yung gift sa kanya, may green thumb na talagang yung buong parish nila napalagot. Ay, naku, may future Saint Francis. Parang ganun yung leadership naman niya in other areas, di ba? Yes. So, ano yun? Nanula rin yung natin, lalawenta mo. So, Muna, akit me, atin yung identity, Catholic Christian identity. Kay ba't atin yung strong prayer life? Makanano mo nga balo pag istong ikit may meto nga taong makapiblas, lupa yung katoliko, nanawari tsura rin katoliko. So, how do you identify a Catholic? Oh, Miss Doris, aha. I'm sure ginagamit din ninyo yan sa pagpili ng members. How do you identify a Catholic Christian identity? Ma'am, kasi sa amin naman kasi yung requirement, I mean, wala talagang, katoliko lang, Ayun, hindi naman yun. lang, no? Oo. I mean, kaya lang, practicing Catholic, ayan, ganyan. Kasi pwedeng katoliko,
pero hindi naman nagsisimba. Hindi, walang pakialam sa sacraments, no? Pero, syempre, dahil gusto mo mag-serve, practicing Catholic. Ayan. Nagdadasal So, ka yun. naman. Catholic So, identity. Puri na sabihan, gagawa na nung naning dapat nang gawa ng Yes. meto nga Katoliko. Pikakarinita. Sala sa likot sisimba. Kita sulok. Nung kailangan niya libutad ya. Tatanggap yung sacraments. Nagko-confess, nagko-communion, kung ano pa yung nakikipagprosesyon. Although hindi naman external yan eh. Yes, Hindi naman kailangan yun lang. Kasi yun, yung strong prayer life. Actually, nakikita mo naman yung strong prayer life sa disposition ng tao eh. Hindi mapusok. Yes. Di ba yung pananalita, maayos. Balo mo naman, istong meto nga tao, mapanalangin niya. Kadwa, at yung sense of boundaries and balance. Again, Ayan, yun. balance. Yun, balance eh. Hindi mapusok. Again, siya, nag-iisip muna. Tapos tinitingnan niya kung ano yung biyasang manimbangan. Tsaka I think, maski dun sa bahay na lang, di ba? Parang dapat hindi sasabihin nung kanyang pamilya na yan si Doris, diyan na yung nakatira sa simbahan. Wala na siyang oras dito sa amin, di ba? So, I think yun, ma'am, no? Di ba? Parang meron kang balancing buhay kasi alam mo kung saan ka ba dapat. Diba? Kasi may iba, tama, lahat ng oras nandun sa simbahan, pero hindi sila leaders. Yes, oo. Diba? May ano yan eh. Although, there are situations naman, panahon ng baha. Ay, May naman, operations yung parokya. Yes, Talagang kung minsan, 1 linggo kayong nandun. Kasi may emergency. Yes, so ibang usapan. So, yun, balance. Balance. So, alam mo, Ito yung may sense of ika nga, balance. a year through, no? Oo. Yan. Ala, Okay, teka. ganda ng mga... Parang magpo-pause muna tayo, ma'am, no? Pause muna. Makiramdam tamo po kay Meto nga pagana ka, ang po yung kantang My Soul Finds Rest. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 45 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Trust in Him at all times. So people of God, pour out your hearts to Him. He is our refuge and He is our hope. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Rest your heart not in riches, nor honor of the world. Wait out with the heart of God. These blow to nothingness, vanish like breath. My soul finds rest in God alone. My salvation
my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. You yourself, Lord, have said, I am your strength. I am your deliverer, loving and merciful, Father of all. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. My salvation is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Kenny Tamo Pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM hingkay katamong Archdiocesan Radio Station at dimdam taya po ing kantang My Soul Finds Rest. Kasi yun yung ultimate goal. Yes. Kaya Mhm. tayo nagsiserve. I mean, of course, not just to save ourselves, pero yan yung utos ng ating Panginoon. Magsilbi ang popang lugod. Mhm. At saka mapapansin mo yon, no? At syempre marami nag-affirm nito, no? Na sabi nga nila, pagka nagsiserve sila, hindi sila napapagod eh. Maraming ganyan. Pati Oo, bata. diba? Ito, kwento ko to. Kwento ng aking mga alaga. Nung, high school, college eh. Yeah. May isang taon na. Summer din nagsimula. Mhm. So, parang Feb pa lang. Nandyan na. Mhm. Tapos na kasi yung class. Mhm. By the end of March, magaling na. Mhm. So, full blast na, no? April, May. Niyang manumpiseng Mayo, sasabihan ko na Karela, hinay-hinay na, medyo makakalali na kayo kasi dapat sasanay yun na yung sarili yung magbalik ng eskwela. By June, namalyaring abak marano na tiyong nakukin. Kapitangang bengit, siyo kayo pakin. Nagtatrabaho naman talaga, no? Wala namang problema dun. Very productive. Pero, istungati ng klase, dapat priority yung pamag-aral. O di sige, masunuring mga bata. Pag abot ng June, first 2 weeks, parang once or twice a week, karin mula muwakit ka rin, king parokya. Lungubla, mangutang latita na ano pong gawan, o kaya text da ka. Hey, bakit pag abot ng 3rd week, nandyan na naman silang lahat? Sabi ko, nananon ako na naman, Ken. Ala ko pang gagawan ni eskwela? Sagot, Miss Doors. Ali po, atin, dakal na kayo po gagawan. Honing tita, panintunanan na po ning katawan ming mag-serve. Na kayo po may paindaton. Sabi ko makanyan. Then grades yung lalawen nyo la. O di sige. May, parang sinubukan nila na hindi muna nagsuserve. Nag-concentrate sa pag-aaral. Tapos, nung hindi nga matiis, may mga sagot-sagot pa talaga eh. Tita Baluyo po, mas mababa kay grades tong kay mag-serve. Di ba? Naku, yung mga nakikinig ng mga mommies. Palagay ko, ipupush ang mga anak nila na mag-serve. Mas tumataas. Pero totoo yan, ma'am. Siguro nga yung inspiration, di ba? Inspiration that they get, di ba? Doon sa mga kasama nila. May makulit pa. Sabi sa akin, tita, buri mong mababa ko grade? Ali, syempre. Pabrenyo ko pong mag-serve. Yeah. Okay, sige. Go on. Kaya ganang schedule ko nan mo na. Pero palagi ko future leaders na yung mga oo yun, naman. no? Oo naman. May mga ganung attitude. Yan. Kasi yan yun nga yung, when you're serving in church, alam mo kung ano yung priorities. Tapos, mas lalawak yung paningin mo sa mundo eh. Hindi lang yung sarili. Mukabuding sarili mo. Tsaka, mabiyasa kang magsakripisyo. Kasi tinoras, di ba, pag urgent, yung oras na ng pagkain, gutom ka na. Pero hindi. Kailangan na riyan mo pa mo yung kagawan. Yes. Kasi kailangan makanyan. Bisa na kang makyalong nung anak ka. Yan, youth, di ba?
Then kakyalong mo, reta na yung mag-volleyball, kung ano-ano yung ginagawa, may nagbabasketball. Pero ikali, ating kayo pantatastasan kasi bukas gamitan yun eh. O, tayan niya pa yan. O, di ba? Yung mga ganun. O kaya, then kaklase ko, may excursion, laya ako, gumelakwan ko kayaning kumbinto nga, naking kapali, ang po pang, ating ko pang kailangan gawan kasi next week, event na. O, di ba? Yung you will learn the value of self-sacrifice. Yes, Which ayun. brings us, yung etong tao na to, yung gifts, no? A person of integrity who can articulate a vision. Hindi yan nagsisimula sa pagtanda. Sa pagkabata yan nagsisimula. Yes. Kasi akakit na eh, dapat pala ganito. Ay, dapat pala, istunggewa kay ni, kailangan patutuan ke. Malya, in person of integrity, buri na sabi, nung nano sasabihan na, yan naman gagawa na. Hindi yan natututunan habang, sa pagtanda. Yes. Bata pa lang, sisimulan mo na yan. Yes. Nadidevelop kasi Tapos, you can articulate a vision. Ano yun? Medyo mahirap yun. yan. Oo. Kasi maraming may vision or maraming gusto ganito pero hindi kayang articulate. Tuki na ako mo nung nano yung gagawan niyo. Yes. Yung lagi kong naririnig. O basta, nung nano yung desisyon na ning grupo, tuki ko. Hindi naman pwede yung ganun lagi. Kung minsan kailangan eh. Yes, oo. Pero paano pag mag-isa ka? Ayun, I kasi... mean, hindi naman yung mag-isa ka, no? Na kaya nga lang, ikaw yung nagkataon na ikaw na yung pinaka-leader or senior dun sa grupo. Magtuturuan diba? kayo pag ganyan kayo lagi. Yes. Actually, nung atsuka kang organization at nung in leader you, agyuna, kung magaling yung leader, sa simula, hindi naman kailangan pare-pareho yung gusto ninyo eh. Ilabas niyo munang lahat. Paltoyo pa mo. Nung agyang pang kontra-kontra pa yan. Kaya ba't pisabyan nyo? O, ikaot makanya nimburi mo. Ikaot makanyan. Kaya ba't pros and cons, diba? Yes, oh. Kaya ba't manimbangan kayo? Potang mayayari yung meeting, metong na kayo mo vision. Kasi ang tanong dyan ano objective natin? Yes. Ba't tayo nag-uusap dito, di ba? Yes. O, ito idea ko. Malam ayun mo ang si idea Menme. mo. Si Menme pa mo. Malyaritang, o yan na mo. Sige. O buri na ning grupo, makanyan. O diyan ni gawan tamo. Tamo pumirhas kang vision tamo. Gusto makanyan. Pagkatapos yung attitude na matapos na, hindi nag-succeed. Anong sasagot nung isa? Sabi ko na kasi, Idea mo yan, Ma'am Karen eh. Hindi naman sa akin. sabi ko na kasi, malyari yan eh. Hotem, sasabihan niya mag-meeting. Huburi, yung makanyan na naaro, Diyos me. Aliya, good leadership ito. Yes. Istong makanyan. Pero, Miss Doris, mukhang itutuloy natin bukas Ay. to kasi exciting oh. Oo nga. Papunta ng papunta dun sa mga... Yes, so kailangan abangan tayo bukas ng ating mga tagapakinig. Ayan, may mga Ala. texters pa tayo na bukas na rin natin babasahin kasi ito, sabi niya, oo nga, sa parokya nga daw, kung minsan nagmamadali sa decision making tapos nagtuturuan pag pumalpak. Ay, hindi lang sa parokya, Kahit saan, no? kahit saan. Ayan. Ayan. Pati sa Pilipinas, ganyan, kung minsan. Anyway, miras tamo po king oras din pa mamupos. Mag-greet muna tayo, Miss Doris. Yung mga gusto nating i-greet pa. Okay. Siyempre. Yung mga koorganisasyon mo. Ayun. Pero siguro papaalala ko ulit. Kahapon pinaalala ko na po ito. No? Suportahan po natin yung concert na po. Nagaganapin Yes. sa Shrine sa May 6. No? 6 p.m. po ito. Magaganap. Sa Sabado na po yun. At ang, syempre, magiging proceeds po nito ay mapupunta sa mga scholars ng Kabetikan. So, bili na po kayo ng ticket at tayo po ay magkita-kita sa shrine. Yes. Ayan, Yan yung mga 200 bukas po palad yun. concert. Yung mga Yes. naririnig nating mga kanta dito. Yan yung mga bukas palad. Ayun. At syempre, kailangan palang batiin ko yung spiritual director Of course. namin. Syempre, si Hey, Among nakikinig Garu. yan. Ayan. Hi, Among Garis. How are you? At ang aking pong mga kasama sa Legion of Mary. At yung mga Our Lady of the Assumption Children's Choir. Yes. Kumusta? Baka, ayan, summer, nakikinig At talaga ang yung mga ating yan. tech on duty, syempre si Ang Shane. magandang si Yeah. Shane. At syempre, may mga i-greet din tayo. Nakikinig ngayon. Si Alden. Ah, yes. Nakabantay yan. Yes. Hi, Alden. See Hello, you Sir later Alden. or tomorrow. Anyway, Later. ariyan tayo po yung kay katamong episode ay ni Kening Panalangin. King Lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen.
O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ng kay kaming kapamunan. Papasyagmi ing tula mi kanitimpig kalub mong pami katago na mi sabi-sabi, may papagkwento at miragdaga belwan, di kilking kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming sana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan at syukareng karelang pibale-bale, pipagobran, o nunulaman ka rin ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karelang maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mo laking nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela ingke kang lugod at lunus. Ya pagmingan kay kaitiking lagyo ng Heso Kristong kay kaming ginu, magari kayabe mo at ting banalay espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ng iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Yan, muli po. Ako po si Tita Doris na nakasama ni Ma'am Karen ngayon. Sana po bukas ay magkasama-sama pa rin tayo. God bless us all. So, isundo tayong kay katamong pipagkwentuan bukas. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando, yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Salamat at mamon ko ngening gat panapon. Langit at lupa siya'y makurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig.